itong isa pang problema na nalaman na nga natin ngayon na ito nga ho palang anak niyong si Jack ay may anak doon kay Nicole at yun po ay apo ninyo. Wala pong problema. At ang sabi niyo kanina, sabay si Jack, sinabi niya rin na hindi niya matatanggap na anak. Kayo po, sinabi niyo hindi niyo matatanggap na apo. Nasabi niyo lang po ba yun dahil sa sama ng loob? Opo, Tiyang Ami. Matatanggap ko po yun, Tiyang Ami. Wala pong kasalanan ng bata. Opo, Tiyang Ami. Matatanggap ko po yun, Tiyang Ami, kapag kung talagang apo ko, Tiyang Ami, susuportahan ko po. Ako pa mismo ang magsusuporta sa kanya. Bumalik lang sa akin yung asawa ko. Sa kaisipin niya, Tiyang Ami, bata pa siya. Marami pa siyang mahahanap. Ngayon lang po, Tiyang Ami, ang masasabi ko po sa kanya. So narinig po ninyo, Mang Bong, ang desisyon ng inyo pong kinakasama ng 28 taon. Handa pa rin po kayong patawarin kahit po nakailang beses nyo na po siyang niloko. At ito nga hong komplikasyon na ito na si Nicole ho pala ay naging karelasyon din ng anak ninyo. Paano po yun? Masasabi ko lang po kay Nicole, sorry na lang, ganun. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ng asawa ko, bata ka pa. Marami ka pang makikitang mas, karapat dapat. Yun nga, babalik ako sa pamilya ko. Napag-isip-isip ko rin kasi. Kaya sana mapatawad niyo ako. Wala po. Humingi naman ng tawad ang iyong ama, Jack. Opo. Napatawag ko na po siya. So kayo po ba ay uuwi, Mang Bong? O bubukod po muna kayo? Uwi po ako mamaya sa bahay na po mismo ng pamilya ko. Tunay na Mabuti pamilya naman po kung ganon. Maraming salamat po at kahit paano nakatulong kami sa inyo. At sana nga, Nicole, ay kung talagang si Jack ang ama ng bata at magawa mong mapatunayan yon kay Aling Yoli, tutulungan naman ka daw niya. Wala pong problema, Tiyang Ami. Gagawin ko po lahat. Patawarin mo po ako. Singinan ka lang ng anak ko. Natatawad kita. Abot pa kamay pa rin ang pagpapatawad ko sa'yo. Pero sana baguhin mo yung buhay mo. Kailangan masasabi ko sa'yo. Yan lang po, Tiyang Ami, masasabi ko sa kanya. At yung apo ko, kung tunay kong apo yan, papatay ko yung dugo, ako pa mismo ang magsusuporta sa kanya. Salamat po, Aling Yoli, sa pangunawa po ninyo at pagpapakita ng pagmamahal ng walang kondisyon. Hindi lamang po sa inyong kinakasama ng 28 taon, kundi maging sa inyo pong anak at maging sa tao rin po na nakasakit po ng damdamin din po ninyo at nakasakit din ang damdamin ng inyo pong mga anak. Hangad namin, Nicole, na sana magsilbing aral itong naging kwento na ito ng buhay mo sa'yo at nasa sayo din ang pagbabago ng kwento ng buhay mo. Depende na lamang yan sa'yo kung paano mo gugustuhin. So maraming salamat din po, Mang Bong, dahil kahit paano naliwanagan po kayo at naiayos po natin. Kahit po nalaman natin sa masakit na paraan na yung po palang batang tinutulungan ninyo ay talagang apo ninyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Salamat po sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin. Amina na po tayo, mga kapatid. Masakit po talagang maging biktima lalo na kung hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. At ang mas masakit pa nito ay kung hinahayaan mo lang na magpatuloy ang pananamantala sa'yo. Lalo na't alam mong may maaring masaktan o maapektuhan. Hindi yung masamang alamin o saliksikin at ipagdasal ang mga taong pinipili po nating mahalin. Ang hagupit po ng buhay ay napakabilis umikot, mga kapatid. Pero sa bawat pasakit o trahedya, may maganda naman pong dahilan kung bakit ito ay nangyayari. At ang dahilang ito, ang ating pong sandata na pwede nating gamitin sa susunod po na ating pong pagdadaanan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, hindi po matatapos sa kalungkutan ang pasada ng buhay dahil kahit may baku-bako o lubak, papatag pa rin naman po ang daan dahil may pag-asa. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid.
Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Sa Dance Squad, kina B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera, at sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Salamat po sa inyo. Salamat din sa ating pong mga kapatid na palagi pong nakatutok sa atin. Saan man pong panig ng mundo, mabuhay po kayo at sana lagi kayong mag-iingat. Sana rin po, abay dun sa mga gustong manood at makisawsaw po sa amin, lalo na yung mga balikbayan. Open po ang aming Broadway studio para po sa inyo. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa aming audience coordinator na si Carlo Dineros sa numero pong 0929-711-9959. Muli ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami na hindi po magsasawang magpaalala sa inyo. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Biyernes Santo, Nakasanayan na ng mahal na araw. Bawal kumain ng karne, ilaw man o luto. si Mister gumagawa ng milagro. Habang nagpapabasa po, hinanap ko po yung asawa ko nawawala. Kasama si Milagrosa. Sisingilin niya sa akin yung 200 na binayad ng asawa niya. Asawa, sisingilin mo ako. Gusto ko nang gigigil ako ba yan? Sarap ko na puta. Lapit! Halika doon! Lapit! Wala na nga bang pagsisisi sa nagawa? Tarap mo si San Pedro. Nasaan ka ng Biyernes Santo? Sa kwarto niya po. Kasama si Lucifer. Opo. Sabi sa akin, wala kang patawad. Sabi ko naman po, ano na po tayo ngayon, computerized na. Hindi na yutuan. Face to Face, ngayong Biyernes 10:30 a.m. dito lang sa TV5.